Dramang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Nasundan ni Lyndon si Doc Romualdo papunta kay Carlos. Makikita na kaya ni Lyndon kung saan nagtatago si Carlos? Alamin natin. Welcome back sa aking channel. Abot kamay na pangarap. Napaka-intense nga ng mga pangyayari sa abot kamay na pangarap. Nakarating kay Lyndon na nakita ni Nurse Ning si Doc Romualdo sa East Ridge. Sinabi nga ni Nurse Ning kay Lyndon na si Doc Romualdo nga ang isa sa pinakamalapit na kaibigan ni Doc Carlos. At nagtataka nga ito kung bakit nandun ito sa East Ridge. Pero sinabi niya na lang din na baka dahil nandun yun ay dahil siya ang magtutuloy ng mga naiwan ni Doc Carlos. Pero tumutol naman itong si Lyndon dahil iba daw ang pumalit kay Doc Carlos. At lalong wala nga daw pasyente si Doc Romualdo sa East Ridge. Kaya naman malakas ang kutob nila na baka inutusan ito ni Carlos na pumunta sa East Ridge para makibalita. Kaya naman agad na nagpaalam itong si Lyndon kay Nurse Ning. At hindi nito sinabi na hanapin niya si Doc Romualdo. Sinabi niya nga lang na may kailangan pa siyang gawin at tapusin, kaya aalis na siya. Pag-alis nga ni Lyndon, naiwan pa din si Nurse Ning na takang-taka kung bakit naligaw si Doc Romualdo sa East Ridge at bigla na nga lang itong nawala. Nag-ikot-ikot naman si Lyndon para hanapin nga si Doc Romualdo. Dahil kailangan niya nga ito makita, dahil kailangan niya din itanong kung ano nga ba ang ginagawa niya sa East Ridge at kung alam niya ba kung nasaan itong si Carlos. Ngayong alam naman daw siguro ni Doc Romualdo na wanted nga si Doc Carlos at pinaghahanap ng mga pulis. Hindi naman napagod si Lyndon maghanap kay Doc Romualdo. At nang palabas na siya ng pinto papunta sa parking lot, ay napatigil siya nang makita niya si Doc Romualdo na nakahinto. At may kausap nga ito sa cellphone habang tinatago niya nga ang mga perang nakuha niya sa kanyang bag. Narinig naman ni Lyndon ang pangalan na Carlos at nakita niya nga ang natatarantang itong si Doc Romualdo. Habang kausap nga sa cellphone si Carlos. Dahil baka daw mahuli siya at may makakita sa kanya. Sinabi niya nga rin kay Carlos na tapos niya na ang pinapagawa ni Carlos sa kanya, na kumuha nga daw ng pera sa vault niya, para makagalaw na ng maayos itong si Carlos, at hindi na siya masyadong aasa kay Doc Romualdo. Sa kulungan naman, kung saan nga na-detain itong si Harry, ay pinuntahan ito ni Zoe para piyansahan siya. Pero imbis nga na magpasalamat si Harry kay Zoe, ay kwinestyon niya pa kung bakit pinansyahan siya ni Zoe. At sana nga ay hinayaan na lang daw siya na makulong. Dahil hindi naman daw niya hinihingi ang tulong nitong si Zoe. Pero sumagot nga itong si Zoe. Sinabi niya kay Harry ang totoo, na nag-promise siya sa Daddy Carlos niya na poprotektahan niya si Harry. Kaya naman nagtaka itong si Harry kung bakit at paano naman sasabihin ni Carlos kay Zoe na protektahan si Harry. At kung gaano nga sila ka-close ni Doc Carlos para ihabilin siya dito. Hindi naman nakasagot ng maayos si Zoe. Pero ang sinabi lang ni Zoe kay Harry ay basta, alagaan mo na lang ang sarili mo dahil nandito lang ako para sa'yo. Pero dinedma nga lang ito ni Harry at iniwan si Zoe sa kulungan. Samantalang, tumawag naman si Doc Romualdo kay Doc Carlos para balaan nga ito na wag siyang lalabas ng bahay kahit ano pa nga ang mangyari. Dahil nakita niya nga daw itong si Doc Lyndon na sinusundan siya papunta kung nasaan si Doc Carlos. Dahil narinig nga siya nito dito sa parking lot ng East Ridge na kausap si Doc Carlos. Kaya naman agad-agad sinarado ni Carlos lahat ng kortina sa bahay. Para sure nga daw na hindi siya makikita ni Lyndon. Maya-maya nga ay biglang may nag-doorbell sa bahay kung saan nga nagtatago itong si Carlos. At sinilip ito ni Carlos.
Kinabahan at nataranta si Carlos. Pero nang silipin niya ito, ay ibang tao pala ang nag-doorbell. At ang hinahanap nga nito ay si Doc Romualdo. Pero para nga makasure nga, ay hindi niya pa din ito nilabas. Para sure na hindi siya makikita ng kahit na sino man. At para nga hindi madamay si Doc Romualdo dahil siya ang nagtatago dito. Sa Apex naman, lumabas na ng operating room sila Annalyn kasama nga itong si Doc Ray. Bakas nga sa mukha ni Annalyn ang lungkot na hindi malaman kung ano ba. May pumapatak nga na luha sa mukha nito. Agad siyang tinanong ng tatay niyang si RJ kung kamusta na ang operasyon ni Lynette. Una nga ay tinitigan niya lang itong si Doc RJ. Kaya naman sabay na nagtanong na rin itong si Chang Susan dahil kabang-kaba na nga ito kung ano ang kinalabasan ng operasyon nitong si Lynette. Dahil napatingin nga itong si Annalyn kay Doc Ray. Nang tanungin siya. At bigla na nga lang nagsalita si Annalyn na successful ang operasyon ni nanay. Nagawa ko nga ng maayos ang operasyon. Kinaya ko. Sabay yakap nga dito kay RJ habang umiiyak. Proud na proud naman sila kay Annalyn. At masaya sila dahil sa wakas ay ligtas na nga si Lynette at naalis na ang hematoma sa ulo nito. At ang gagawin na lang daw ni Lynette ay magpahinga at magpalakas. Makakapagtago pa ba si Carlos? Ngayong alam na nga ni Lyndon na tinutulungan nito ni Doc Romualdo para nga makasurvive ito araw-araw. Ano kaya ang maaaring gawin ni Harry sakaling malaman niya na totoong kapatid niya itong si Zoe? At ano kaya ang susunod na hakbang nitong si Dax? Dahil nga sa pinag-iinitan nito ni Giselle na binabantayan nga daw siya ni Giselle sa mga kinikilos niya dahil hindi nga ito naniniwala sa bagong statement nitong si Dax. Yan nga ang mga kaganapan at mga dapat nating abangan sa abot kamay na pangarap. Kung gusto nyo pa ng mga gantong klaseng video, ay mag-subscribe at i-like itong video na to. Maraming salamat po. I got you!